Ngayong gabi, January 28, 2026, opisyal lang bubuksan ng ASEAN Tourism Meeting 2026 sa Mactan, Cebu. Ang seremonya ay magsisilbing panimula ng mga talakayan na maghuhubog sa hinaharap ng industriya ng turismo sa rehiyon. Mula sa Mactan, Cebu, mag-uulat si Paul Montibon live. Paul, ano ang mga inaasahang kaganapan sa pagbubukas ng ASEAN Tourism Meeting? Kyle, magandang gabi, maayong gabi, igikan diri sa Sugbo, diri sa Cebu. Ngayong araw ay opisyal nang magbubukas ang ASEAN Tourism Meeting 2026. Siyempre, dito yan sa Cebu. Inaasahan ang pagdalo ng iba't ibang mga tourism ministers, leaders, mga opisyal at mga eksperto mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Inaasahan rin na mapapalakas pa ang ugnayan ng lahat ng mga bansa sa rehiyon, partikular na sa usapin ng turismo. Ngayong gabi magsisimula ang seremonya ng pagbubukas ng ASEAN Tourism Meeting 2026 na magtatampok ng mahalagang talakayan at diskusyon hinggil sa mga aspeto ng turismo sa buong Southeast Asia. Tampok rito ang mga ministro ng turismo, mga delegadong opisyal at mga eksperto mula sa bansa ng ASEAN upang magsagawa ng mga seryosong pag-uusap ukol sa pagpapalakas ng kooperasyon sa rehiyon at ang mga hakbang upang matugunan ang mga hamon na dulot ng pagbabago na naturang sektor. Sa mga sesyon ng ASEAN Tourism Meeting, tatalakayin ang mga mahalagang isyu tulad ng sustainable tourism, kung paano mas mapapangalagaan ang mga natural na yaman habang pinapalakas ang turismo at mga inisyatiba para sa digital transformation sa industriya ng paglalakbay. Magiging bahagi rin ng talakayan ang mga pangmatagalang estratehiya upang mapanatili ang paglago ng turismo sa rehiyon at ang pagpapalawak ng mga oportunidad sa mga lokal na komunidad. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN, kundi isang mahalagang hakbang din upang itaguyod ang Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa turismo sa buong mundo. Ang mga lokal na destinasyon sa Cebu, partikular na ang Mactan, ay ipapakita bilang isang world-class na lugar na handang mag-host ng mga prestihiyosong international na kaganapan. Ang ASEAN Tourism Meeting ay inaasahang magdudulot ng maraming benepisyo para sa bansa, kabilang ang pagtaas ng interes mula sa mga internasyonal na mamumuhunan sa sektor ng turismo. Makikinabang dito ang mga lokal na negosyo at komunidad, habang mabibigyan din ng pagkakataon ng Pilipinas na ipamalas ang kanyang mayamang kultura at likas na kagandahan sa harap ng mga delegadong mula sa ASEAN at iba pang international na partner. Sa pamagitan naman ng kaganapang ito, matutulungan ang bansa at mapagtitibay ang sarili bilang isang sentro ng turismo sa Asia at isang halimbawa ng sustainable tourism. Ang mahakbang na tatalakayin sa ASEAN Tourism Meeting ay magbibigay daan upang mapanatili ang positibong paglago ng industriya ng turismo sa rehiyon na may pananaw sa pangalaga ng kalikasan at pagpapalawak ng oportunidad para sa mga susunod na henerasyon. Paul, ano ang kahalagahan ng kaganapang ito para sa Pilipinas at lalo na para sa Cebu? Unang-una, malaki ang benepisyo ng global events na ito o ng international events na ito dito sa ating bansa. Partikular na dito sa Cebu. Unang-una, yung pagbubukas ng mga investments, pagbubukas ng mga oportunidad, trabaho para sa mga mamamayan dito sa Cebu. At lalong-lalo na naipakita rin nila itong kakayanan, kapasidad ng Cebu bilang isang host at bilang isang world-class na lugar para sa isang international events. Ngayong gabi na ito, Kyle, ay pangunahan mismo ng Philippine Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang seremonya ng pagbubukas ng ASEAN Tourism Meeting 2026 at inaasahan din ang pagdalo ng unang ginang dito sa lugar na ito. Mula dito sa Mactan, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, back to studio, Kyle. Alright, maraming salamat Paul Montibon sa iyong detalye ng Balita Live.